po tumayo and let's recognize the authority of God's word to us as we proclaim it today. So our text is in Luke chapter 16, verses 19 to 31. So we will finish chapter 16 today. So Luke 16, verses 19 to 31. Church, hear the word of the Lord. There was a rich man who was clothed in purple and fine linen, who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, "Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue. For I am in anguish in this flame." But Abraham said, "Child, remember that in your lifetime receive your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us." And he said, "Then I beg you, Father, to send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment." But Abraham said, "They have Moses and the prophets. Let them hear them." And he said, "No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent." He said to him, "If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead." Church, this is the word of the Lord. Amen. Makakaupo na po tayo. Ayon sa kasabihan, maraming napapahamak sa maling akala. Tama po ba? Actually, yung iba namamatay sa maling akala. Pero another thought is, maraming napapahamak sa maling akala. Akala mo, buong buhay mo ay safe ka. Akala mo okay lang kumain ng masasamang pagkain. Right? Liempo, lomi, hindi, joke lang. Yung overload. Or, tama pa, Sir Cloyd, masasamang pagkain. Akala mo, hindi ka magkakasakit sa patuloy mong bisyo. Well, marami pong namuhay sa ganong buong pamumuhay, sinisingil po talaga sila sa dulo. Akala mo, tama ang iyong nilalakarang direksyon na hindi mo na kailangang magtanong at dumepende sa iba. Hindi, tama to. I don't need your advice, I don't need your counsel, I don't need even the truth of God. Higit sa lahat, akala mo ikaw ay tatanggapin ng Diyos kahit ikaw ay hindi namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Akala mo safe ka sa Diyos kahit hindi ka mamuhay para sa Kanya. Akala mo okay lang mamuhay patuloy sa kasalanan kahit ikaw ay tila Kristiyano na. Akala mo ayos lang hindi magbasa ng Biblia at manalangin dahil hindi mo kailangan ito para magbago at lumago sa pananampalataya. Akala mo pa na kahit sa kabilang buhay ay pwede ka pa ring pakinggan at paboran ng Diyos. Just like the rich man.
Walang makakatanggi sa naidudulot ng maling pag-aakala. Dahil sa huli ay magkakaroon ng labis na pagbaliktad ng sitwasyon kung hindi tayo maninigurong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. You will really know the consequences of your life na ginawa mo dito sa mundo. In the end, marirealize po natin. Kaya dapat ngayon palang maniguro na po tayo. Base sa ating teksto, ang sermong ito ay pinamagatan nating The Great Reversal. The Great Reversal. Alam po natin yung sa mga pelikula, at least, na dati mahirap, umayos yung sitwasyon. Dati naman mayaman, nag-iba yung sitwasyon. Well, this is the story here sa ating teksto. Ang sentrong mensahe nito ay, the great reversal of situation in life after death awaits those who live for the pleasures of this world against the abiding truth of God's word. Let me repeat. The great reversal of situation in life after death awaits those who live for the pleasures of this world against the abiding truth of God's word. Yung thought po ng sinasabi natin muna dito ay napapaboran or patungkol doon sa buhay ng rich man. Okay? Pero mamaya sa dulo, babaguhin natin yan. Ang bibigyan nating diin ay yung mga namumuhay naman ng tapat. Kasi parehas silang nagkaroon ng reversal. Pero dito, ang favored na dito, ang binibigyang pansin ay yung tao na namuhay para sa pleasure ng mundo. Sa Tagalog, ang labis na pagbaliktad ng sitwasyon sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ang naghihintay sa mga namumuhay para sa kasiyahan ng mundong ito laban sa nananatiling katotohanan ng salita ng Diyos. Yung nananatiling katotohanan ng salita ng Diyos, tulad po ng natutunan natin last week, yung law, Jesus himself came here to fulfill it. Hindi nga po niya gustong i-abolish yun. Ibig sabihin, nananatili, it stands. Kailangan mong sundin yung nais ng Diyos. Yun po. Kasi nga po, sa natutunan natin, yung iba, binabaliwala na po yun. As if hindi na yun mag-i-effect. Kaya namumuhay sila taliwas dito. Tatlong bagay ang nagdulot nito sa teksto. So bakit nagkaroon ng great reversal? Una, again in the negative sense, tatlong bagay. Una, in verse 19 to 23, there is a wrong prediction. So akala niya safe siya, right? Pero in the end, nagkamali siya. There's a wrong prediction. Pangalawa, verses 24 to 26, there's a wrong perception. Maling paningin sa buhay. Wrong perception. And lastly, verses 27 to 31, almost the same, pero of course magkaiba, wrong persuasion. Because in the end, let's say, he thought because he is a Jew, and he calls his father Abraham, Father Abraham, okay, dahil dugong Jew ka, sige, kaya kitang, kumbaga, isalba sa sitwasyon mo. Pero hindi po dahil sa biological race ng isang tao, tayo ay maliligtas. Pero again, yung pagsunod sa kautusan still stands. Yun ang kaya nagkaroon siya ng wrong persuasion. Wrong motivation also, let's say. Sige po. Una, wrong prediction, verses 19 to 23. Sa patuloy na pagtugon ni Jesus sa mga pariseyong sakim sa salapi, right? Lovers of money, sabi po, na hindi sinserong namumuhay sa kautusan, he is continuously addressing these people. What happened next, binigay ni Jesus ang panapos. Kumbaga sa boxing, may final blow.
This is the final blow. Binigyan niya ng final message ang mga Pariseyong ito sa issue nila through this story. Right? Now, if I will ask you, how do you see or how do you treat this text? Is it a parable or a true story? Medyo yun po yung challenge dito kasi magkakaroon po tayo ng different interpretation also. Pero we have to settle kung saan tayo, no? Pag sinabi po kasing parable, hindi siya literal. Right? It's like also it's just an image na mayroon siyang ini-impress na katotohanan na hindi eksaktong yun yung sinasabi. Pero yung mensahe ang pinupunto. Wala pong sinabi dito na, for example, in other verses, now he told a parable. He also said a parable. Walang sinabi si Lucas, Pagdating dito, nagkwento si Jesus, there was a rich man. And may mga detalye po dito na yung mga parable daw po, hindi binibigyan ng pangalan yung mga karakter. Pagdating dito, may pangalan yung isang tao, si Lazarus. Yung hindi naman pagbigay ng pangalan sa rich man, hindi nangangahulugan na wala siyang pangalan, pero yun po ay pagbabaliwala sa katauhan ng mayaman. Kasi parang hindi natin siya kailangang i-recognize. Kaya wag natin siyang kilalanin. Yun yung punto ng hindi pagbigay ng pangalan sa storya. And kung ito po ay totoong story, ibig sabihin nangyari yung napunta yung si Lazaro sa tabi ni Abraham at napunta talaga sa impyerno or Hades. And there's such a thing. There's such a place like this. Kung ito ay istorya at hindi parabolo, totoong kaganapan ang mga nangyayari dito. Right? Now, how do we treat these texts? Bagamat may epekto ito kung paano iintindihin, nagpapahiwatig pa rin ito ng katotohanan sa tunay na mangyayari sa hinaharap. Lumalabas po, even if this is a parable, nagpapahiwatig pa rin po ito ng katotohanan na hindi, magkakaroon pa rin ng reversal. Kung ano man yung mga places, hindi man literal, pero yung flame, totoo kayang may flame sa Hades? Well, pero meron pong paghihirap. Yun po ang pwede nating maintindihan doon. Hindi man ito parable man ito, ang katotohanan ay nagpapahiwatig po ito ng katotohanan sa tunay na mangyayari sa hinaharap. Ito po ang tunay na mangyayari sa hinaharap. Especially sa kabilang buhay. Now, sabi una sa verses 19 to 21, there was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. Ang taong ito po ay masasabing tunay na mayaman. Una, clothed in purple. Okay? Sa panahon po natin ngayon, wala pong issue yung kulay ng mga, especially si damit. Pero during their time, para ma-produce yung color ng purple, they have to crush, sinasabi sa isa pong information na nakuha ko, 1,000 shellfish, not hundreds, 1,000 shellfish to crush it until ma-produce yung purple na color. Now, the challenge is, saan ka kukuha ng shellfish? Shellfish no? So, that's why, lumalabas, kung sino man yung mga pagsuot nun, ay parang nakasuot ng, for example, Louis Vuitton. It's a limited edition. Kasi yung kulay na yon hindi basta makakuha yon. At kung gusto mo ng ganong kulay, you have to pay for certain amount. Kasi hindi basta-basta. So yung pagsuot ng purple color for them is a status symbol. Kapag ako ay nakakulay purple na suot, you know what kind of man I am. So fine linen din, sinasabi po dito.
Yun po yung mga magagandang detalye dito, sinabi, in-emphasize yung purple eh. Ang taong ito ay hindi lang basta nakakakain araw-araw. Hindi lang po yung parang sapat na 3 meal everyday. Ang sabi po dito, naghahanda ng isang piging araw-araw feast. Kung may party, kung ano man po ito, may pagdiriwang, naghahanda ng sobra-sobra. Well, of course, sa isang meal, hindi mo naman kailangang maghanda ng ganong klaseng paghahanda. Pero dito po, yun ang nangyayari sa taong ito. Sabi nga po, hindi niya daw po kailangang magtrabaho kasi sapat yung kanyang kayamanan sa isa pong mga side story nito. At sa labas ng kanyang bahay, okay, yun po yung hindi yung picture na para siyang si Lazaro po, yung sunod na i-describe natin dito, ay hindi kumakain sa table yung mayaman at nahuhulog yung pagkain niya, andun si Lazarus kasama ng mga aso. Hindi po yun yung picture. Nasa labas po siya ng gate. Kasi yung mga poor na tinatawag, yung mga outcast na tinatawag, ay hindi po nila wini-welcome basta sa bahay. That's why may smell na po natin, ito yung picture ng mga Pharisees. Right? Kaya pinatatamaan po ni Jesus ito. Hindi basta tinatanggap yung mga taong ito. Nasa labas po siya ng pintuan, natadtad ng sugat sa katawan, na dinidilaan ng mga aso ito. At nakahigang naghihintay ng mga itatapong pagkain ng mayamang tao. And yung isang direct na pagkain na sinasabi po dito ay, okay, I will use one restaurant. Alam niyo po yung Italianis? Okay. Anyway, may makita kayo kung saan man yon. Sa mga ganong klaseng Italian meal, di ba meron pong bread, may oil na may vinegar, yung parang sa kanila nga po yun, ang tawag sa ganyan, condiments ba? Sorry. Parang free siya. Mali yata yung condiments sinasabi ko. What do you call that? Complimentary condiments sinabi ko. So, yeah, free po siya. Pag member pa kayo ng Italianis, unlimited po 'yun. Okay? So, yung bread na 'yon ay masarap po 'yun pag sinausaw sa Ngayon dito po, pag kumakain sila ng meal, wala silang basta tissue or cloth. Pag may grease daw yung finger nila, whatever oil, gagamit sila ng tinapay at itatanggalin para matanggal yung grease. At yung bread na yon hindi nila kakainin, itatapon nila yon. At yung bread na yon ang hinihintay ni Lazaro. Right? I don't need tissue. So I have breads there. Yun yung anuhin natin. Well, yun po yung sinasabi. Mga research po ito ng mga maayos na scholar. Marami pong pumabase sa kanila. Ayan po, sunod na nangyari sa verse 22 to 23. And the poor man died. What happened next? The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. Yes, continue. And in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. So dumating ang katapusan ng buhay sa mayaman at kay Lazaro at sila ay tumungo sa itinakdang kalalagyan nila sa kabilang buhay. We've learned this sa Adult Sunday School. Right? Yung intermediate state. Wala pong nakahang sa saan muna kayo dadalhin. Meron po talagang pinagkalalagyan agad ang mga taong namatay. So si Lazaro, sabi po dito, ay namatay. At mapapansin niyo po ba na, of course, yun po yung makikita natin dito, hindi po sinabi kung siya ay inlibing. Yung rich man, sinabi dito, was buried. Right? Was buried. Pero yung poor man, si Lazarus, hindi po siya mukhang inilibing, lumalabas po, hindi siya binigyang dangal. Right? May mga hari po na
kailangang ilibing ng maayos, may mga hari na sa sobrang pagkagalit nila sa haring yon, hindi nila nililibing, pinababayaan lang yung katawan. Sa Chronicles, marami po tayo, may mga encounter po tayong ganun. Ngunit, siya ay dinala ng mga anghel kay Abraham. Yun po yung parang naging twist after all. Ito man yung naranasan niya, walang nagmalasakit sa kanya, pero ang sinabi dito, dinala daw po siya ng mga anghel sa tabi ni Abraham. Dinala kay Abraham at naupo sa upuang pandangal. Remember, we also encountered yung seat of honor na maraming mga Pharisees gustong tumabi doon sa guest of honor at yung mga tabi, mga special seats yun eh. Doon lumalabas, yun po yung Abraham's side. Actually, Abraham's bosom yung tinatawag. Ini-interpret nila yun na iba pa yung paradise, iba pa yung Abraham's bosom. Pero yun po yung isang sinasabi na dinala po siya lumalabas. Ang punto po nun, malapit siya. May special privilege po siya. Okay? May honor po na natanggap itong si Lazaro. Ang mayaman naman ay tinukoy na inilibing. He was buried. So binigyan po siya ng dangal, ngunit siya ay napunta sa Hades. Hades is the Greek place, sabihin natin, for the dead, place of dead. So yung Hades is a Greek word, yes. Ibig sabihin, place of dead. Pero yung Hades na yon ay hindi po natin maikakaila na kahilintulad ng concept ng hell. Later, makikita po natin, he is in anguish in this flame, in the flames. In torment na sinasabi. So, anong itsura yon, di ba? So, humantong ang mayaman na ito sa realidad ng kanyang naging buhay sa mundo. Okay? You thought everything's good, pero you're like a bomb to explode na hinihintay mo lang yung pagsabog mo sa dulo. At nangyari nga po yun. Namuhay siya na parang para sa sarili niya at sa dulo, natanggap niya. Yung alam niya din kahit papano na matatanggap niya. Nangyari po yun. Nagkaroon po ng pagbaliktad ng sitwasyon sa kanila ni Lazaro. Sa pag-aakalang ayos lang ang lahat ng kanyang ginawa sa buhay, na nakasisiguro siyang makakasama niya ang ama nilang si Abraham bilang Hudyo sa kabilang buhay, ay nauwi kinalaunan sa isang sorpresa. Especially, yung pagtawag niya kay Abraham po dito later, is like an emphasis na, oh, you're calling me father, ha? Abraham. Because you recognize me as the father of the Jews. And probably Jew ka nga. Kung itetest yung DNA mo, mukhang Jew ka. Or yung blood mo, magkadugo tayo. At you're treating our relationship as if pwede lang kitang tulungan dyan. No, nauwi po sa isang sorpresa. Hindi po yun ang inaasahang nangyari niya. Ang mayamang ito ay namuhay ng husto sa kanyang sarili na hindi namuhay ng may tunay na pagmamahal sa Diyos. Why? Dahil sa pagbaliwala niya sa kanyang kapwa. Right? The great commandment, Jesus said, affirmed by the Pharisees, is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul. And sabi, love your neighbor. The whole law stands, kumbaga, hangs in these commandments. Right? Lumalabas po na para po magawa natin yung pagmamahal sa ating kapwa, ang pundasyon po nun ay yung meron ka ring tunay na pagmamahal sa Diyos. Kaya kung ikaw ay may tunay na pagmamahal sa Diyos, magkakaroon po yun ng natural na epekto na ikaw din ay magmamahal sa iyong kapwa. Yun lang po yung simpleng kaunawaan dito na kung saan dahil sa hindi nila pagmamalasakit sa kanilang kapwa, lumalabas na kahit ikaw ay relihiyoso pa, tulad ng mga Pharisees, may kaalaman sa kautusan, pero wala kang pakialam sa iyong kapwa, nangangahulugan na hindi mo talaga tunay na mahal ang Diyos. Yun po ay hindi pwedeng magkahiwalay din. Tulad ng ibang mga Hudyo,
at mga Pariseo, kumpiyansa silang pinapaboran ng Diyos dahil sa kanilang dugong Hudyo kahit hindi nila pahalagahan ng husto ang kautusan. Yes, Simon Kistemaker, isa po sa pinagbasihan ko dito, sinasabi niya na they're that confident na sila ay dugong Hudyo to the point na they do neglect the essence of the law. The Pharisees, yun nga po ang ina-address po dito. That's why we can say, maraming napapahamak sa maling prediksyon na papaboran ng Diyos ang sinuman na parte lamang ng relihiyon. Simply because you belong to this church, you belong to this religion, you're safe. Marami pong napapahamak sa maling prediksyon na yan. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay ang tunay na pagmamahal sa Diyos na dumadaloy sa kapwa, ang kinalulugdan ng Diyos na dulot ng ganap na pananampalataya kay Jesus. We've learned also earlier in James, faith without works is dead. So yun po ang isang pruweba na kung saan wala tayong tunay na pamumuhay dito sa mundo na nais ng Diyos dahil in the first place, wala tayong kaugnayan talaga sa Diyos. Everything that we do is mere religion. Mechanical. Gawin mo lang yan. Kaya nga ang Diyos sa Israel, parang hindi na siya nade-delight sa sacrifices eh. Ang gusto ko yung puso nyo. Yun yung offering na hinahanap ko. A broken spirit and a contrite heart. Hindi ko naman kailangan yung 1,000 rams and oxens na yan. Ako yung may gawa niyan eh. Kaya kong ibigay yan sa sarili ko. Ang ihandog nyo yung puso nyo. Circumcision. What I want is the circumcision of your hearts. Pwede kayong maging Hudyo based on that. Or a true people of God. Pero the true people of God are those who are circumcised in the heart. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos na dumadaloy sa kapwa, ang kinalulugdan ng Diyos na dulot ng ganap na pananampalataya kay Jesus. So una, wrong prediction. Pangalawa, wrong perception. Verses 24 to 26. Sa pagtanaw ng mayaman kay Lazaro, right? In Hades, ito nga po yung isang makikita pala natin from Hades sa mga yung nangyayari dun sa taas. Anyway, sa pagtanaw ng mayaman kay Lazaro sa piling ni Abraham, sa verse 23, sunod na nangyari sa verse 24, and he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. Tinawag ng mayaman si Abraham na ama bilang kinikilalang ama ng mga Hudyo, right? At ama din po ng mga mananampalataya. For those who are in Christ, we are children of Abraham, right? The Gentile people as well, yes, he's the father of the believers. Tinatawag niya si Abraham na umaasang siya ay pakikinggan nito. Inutusan pa nito si Abraham. Right? Hanggang sa Hades, ganun pa rin yung paningin niya sa sarili niya. To ask people to serve him. Well, that's what we can say. Hindi siya humihiling basta kay Abraham kasi inutusan pa nito si Abraham na utusan si Lazaro na nasa tabi lang ni Abraham. Parang, I'm talking to Brother Edgar. Brother Edgar, sabihin mo kay Pastor Cloyd, ito lang si Pastor Cloyd. Right? Hindi niya talaga direktang recognize si Lazaro. Inuutusan niya na bigyan siya ng kaginhawaan kahit papano dahil sa kanyang nararanasan. That's what's happening. Yung mismong pagdip ng finger sa water, mapawi yung uhaw, yun lang yung kailangan niya. Simpleng bagay lang na yun. Mako-comfort na siya. Pero yun pa rin ang iniisip niya. Anyway, mahirap po yung
nangyayari na yon for sure. At ito po ang masasabi natin. Lumalabas na ang lugar na ito ay may apoy. Base sa sinabi, in flames. Na hindi lang matindi ang init tulad ng nararanasan natin ngayong El Nino. Okay? Ngayon po, yung iba sa atin, hindi kaya yung heat. Sa amin po actually may hindi nag-survive because of the heat. Kahit nga ako po, lagi po akong umiinom ng tubig. Ako po yung tao na ayaw kong uminom ng tubig, lagi, kasi madali rin po akong maglabas ng mga ito. Pero ngayon, hindi ko nakakaya, lagi po umiinom ng tubig. Paano pa kaya ang mayaman na ito na nasa lugar ng apoy? You have to think about it. Pero sagot ni Abraham sa verse 25 to 26. But Abraham said, "Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us." A great chasm, actually bangin, na walang makakatawid. Sumagot si Abraham nang may pagkilala rin sa mayaman bilang anak. At least at this time, ni-recognize niya na, yes, you're a Jew, let's say, anak. Right? May recognition. Ginamit po yung child na name, na tawag. Pinapahiwatig sa mayaman na ang kalagayan nila ni Lazaro ay nakatakdang kalagyan nila base sa kanilang naging buhay sa mundo. Kung ano man, saan man kayo napunta ngayon, yes, ano po yung basihan? Remember in your lifetime, ito yung naging buhay mo. Si Lazaro, ganito yung naging buhay. And now you're there and Lazarus is here. Lumalabas po na kung ano man yung nangyayari doon sa sitwasyon ni Lazaro at ng mayaman, ay sinasabi na nakabase yan sa naging buhay niyo sa mundo. Okay? Pero hindi nangangahulugan na ang kalagayan natin sa mundo ang magdidikta ng ating magiging buhay sa hinaharap. Ang punto ko naman po dito ay hindi dahil mayaman ka ngayon, magiging maayos ka sa kabilang buhay. Hindi dahil mahirap ka ngayon, kumbaga sa dulo, yun din ang magiging buhay mo. Kasi po ang mga Jew, mali din po yung kanilang mga concept na ang isang tao daw po na mahirap para sa kanila ay cursed ng God, ng Diyos. Kaya ikaw ganyan dahil ikaw ay makasalanan. Kaya kami maayos dahil kami ay matuwid. That's not exactly the truth. Akala ng mayaman na ito ay kaya pa rin niyang patakbuhin ang lahat sa kanyang kapangyarihan o yaman. Akalang ang sinasabi nga po ng ibang description, kala mo kaya mo pa rin bilhin yung pag-dip sa'yo, yung comfort, dahil may pera ka, now you're there? No. Kala mo may kapangyarihan ka pa rin? No, at this time, wala nang magagawa yan. Sinasabi rin na may malaking bangin sa pagitan nila na naglilimita sa kanila na mabago ang sitwasyon sa kasalukuyan. The point of the great chasm is, hindi ka na pwedeng, kung nasan ka ngayon, andun ka na. Wala na makakatawid in between. Well, the picture is of the great chasm. Mahirap pong tumawid. May bangin na naghihiwalay, lumalabas po. Ibig pong sabihin, pag ang isang tao na sumakabilang buhay at saan man napunta, that's the final destination. Ayan po. Maraming napapahamak sa maling pangunawa na di sang-ayon sa klarong kalooban ng Diyos sa Biblia. Remember, these two men, namuhay sila sa mundo. Ang difference nila, ang isa ay namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang isa ay namuhay
na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo ay hindi mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, huwag tayong masurpresa sa dulo, kumbaga, kung ano yung mangyayari sa atin. Kaya nga maraming napapahamak sa maling pangunawa na di sang-ayon sa klarong kalooban ng Diyos sa Biblia. Pinagtibay nga po ito ni Jesus, right? Sa ating previous verse, in verse 17, na ang bawat parte nito sa nakaraan, pinagtibay nga ni Jesus ang kahalagahan ng bawat parte ng kautusan. Sa verse 17, kailangan nating tanggapin at paniwalaan ng buong puso ang katotohanan ng salita ng Diyos dahil ang Diyos ang may akda nito, salita nga po ito ng Diyos. Ang Diyos na may akda nito ay matuwid at makatarungan para bawiin ang lahat ng kanyang kalooban. Ibig sabihin, ito po yung naiisip ko dito. For example, naranasan ko kahit pa paano maging teacher or maging student na sinasabi, pag ikaw ay hindi umabot sa ganitong percentage, hindi ka makakapasa. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Maaawa yung teacher ko sa dulo. Hindi ako basta, hindi ko naman kailangan magsumikap eh. Basta umabot lang ako sa dulo, kaya ko namang suwiin yung professor. Ako po, nung naging professor, at least seminary, a teacher, parang, you thought? Hindi ko talaga po pinagbibigyan yung iba. Pero the point there is, well, kung ano yung nasabi, yun. How much more, the God who revealed everything in the Bible, pagdating sa dulo, babaliwalain niya lang yun. God is not a man that He will change His mind, sabi nga po. Well, kung ano yung nakatakda, yun po ang dapat mangyari dahil siya ay matuwid at makatarungan. Hindi po siya katulad ng ibang teacher, siguro, na pwede lang, sige, extend kayo another week. Sige, extend. Bababaan ko na lang yung requirements. No, it should stand. Anyway, pagdating sa Diyos, hindi po ganun ang Diyos. Mas lalo pong nabigyang itong pansin sa sunod na teksto. Tingnan natin. So pangalawa, wrong prediction. Wrong prediction. Pangalawa, wrong perception. Pangatlo, wrong persuasion. Conviction din. Sa pinahayag na katotohanan ni Abraham, okay, sinabi po yun ni Abraham, ang nangyari, nagmakaawa ang mayaman na siya ay pagbigyan sa pinaniniwalaan niyang paraan. Okay? So, okay, hindi pwedeng mag-cross, hindi pwedeng makapunta para ma-comfort ako. Now, this is my request. I think, pwede mong gawin ito para sa mga susunod na mga susunod na sasakabilang buhay, let's say. Meron siyang some kind of persuasion na akala niya pwede yun. Verse 27 to 28, let's read. And he then, and he said, then I beg you, Father, to send him to my father's house. For I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. Ayan po. 28. Saan binasa ko? 27, 28. Alright. Kung walang sino man ang makakatawid mula sa magkabilang lugar na kinalagyan ng mga sumakabilang buhay, napunta po sa place of torment, or yung isa napunta in the place of the believers, let's say, inaakala ng mayaman na maaaring makapunta ang mula sa patay tungo sa mundo. Right? Ang iniisip na lang po nitong mayaman na ito ay magpadala ng sino mang namatay na tumungo sa mundo ng mga tao, of course, para maipahayag yung mangyayari sa dulo. Ma-warningan, sinasabi. Nais niyang tumungo si Lazaro sa kanyang 5 kapatid na lalaki para bigyang babala ang mga ito sa maaari nilang maging kapalaran. Sabi po dito, go to my father's house.
Nabanggit lang po ito ni Simon Kistemaker, pero yes, we can also think about it na sinasabing itong mga magkakapatid na ito namumuhay pa rin sa bahay ng kanilang ama at nagpipiesta pa rin araw-araw. Well, because of their riches. So, gustong ipadala po doon si Lazaro. So, lumalabas po itong mga kapatid niyang ito, tulad niya, ay hindi rin po namumuhay para sa Diyos. Pero sagot ni Abraham sa verse 29, let's read. But Abraham said, "They have Moses and the prophets, let them hear them." Sinasabi na hindi na kailangang tumungo sa mundo ang sino man mula sa mga patay para ihayag ang mahalagang mensahe ng kalooban ng Diyos dahil nakasaad na ito mismo sa kanyang salita. Last time, we encountered again the law and the prophets. The law is written, recognized na sinulat ni Moses, at yung prophets, these are the Old Testaments na naghayag ng kalooban ng Diyos, kapahayagan ng Diyos, na isulat na lahat, na ihayag ng mga taong ito ang nais ng Diyos. Wala nang dapat pumunta pa at sabihin muli ang nais ng Diyos. Sapat na iyon. Ibig sabihin rin nito sa atin, na hindi nagkulang ang Diyos sa kailangang marinig at maunawaan ng mga tao patungkol sa kanyang kalooban dahil sa kompletong kapahayagan nito sa Biblia. Right? Wala na pong pwedeng erase pa ang Panginoon para maghayag pa ng another revelation from God para makumpleto yung kailangang gawin ng tao. Sapat na yung naisulat sa Biblia. At wala na pong kailangang maunawaan pa para lalong maligtas ang tao. So sabi po ni Abraham, it is available to them at marahil alam nila yon. Ngunit sumagot pa rin ang mayaman sa sarili nitong paniniwala. In verse 30 sinabi, "And he said, 'No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent.'" Wow, they will really believe, no? Manunumbalik sila. Pero sinagot lang din ito ni Abraham in verse 31, "And he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead." Kung hindi nga nila pinaniwalaan yung salita ng Diyos, mas lalong hindi nila paniniwalaan ang sino man na mabubuhay muli para maipahayag ito. Lumalabas na wala ng iba pang kailangang ipadala ang Diyos para maihayag ang kanyang kalooban, maliban sa sapat na salita ng Diyos. Ito po kahit si Samuel, ito po ay isang fact sa Bible na parang nangyari yun. May ghost. Kasi si Saul, namatay na si Samuel during that time, humingi ng parang some kind of practice doon sa, ano bang tawag sa kanila? Basta gumagawa ng ganung practices para buhayin daw si Samuel at magbigay ng prophecy sa kanya kung siya ay tutungo sa digmaan or ano man. Alam po natin yun sa 1 Samuel 28:7-25, nangusap ang patay na si Samuel. Sabihin, nangyari yung katulad nung hinihiling nung mayaman, na buhayin yung patay at sabihin kung ano yung kailangan gawin. Pero ano po nangyari kay Saul? Hindi niya pinakinggan pa rin yun eh. Sinabi yung kalooban ng Diyos ni Samuel, pero hindi pa rin siya nanumbalik sa Diyos. Pangalawa, you might also think si Lazarus dito ay yung Lazarus na binuhay sa Bethany. Hindi po sila yon. Magkaiba po yon. Okay? Pero kung gagamitin natin yung event na binuhay ni Jesus si Lazarus, yung mga Pharisees, imbis na maniwala kay Jesus, mas lalo pa nga po nilang hindi pinaniwalaan si Jesus. The message itself of the resurrection of Lazarus proves that Jesus is the resurrection. Jesus is the author of life.
And you need Him as the Messiah. Pero hindi pa nire-reject pa rin nila kahit may binuhay na siyang patay. So hindi po kailangan ng mga mabubuhay para ang tao ay mag-repent. Wrong persuasion. Kaya ito po ang masasabi natin dito. Maraming napapahamak sa maling pag-aakala na maaaring maligtas ang sinuman bukod pa sa katotohanang naipahayag na sa Biblia. Kailangan mong isuko ang sarili mong prinsipyo at paniniwala sa tunay na katotohanang pinapahayag ng Biblia. This is based in Romans 12:2. Okay, recite with me. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, and that by testing you may discern what is good. What is the will of God? What is good, acceptable, and perfect. Yun po ang saysay ng repentance. Isuko mo yung sarili mong prinsipyo at mabago ka at tanggapin mo ang katotohanan ng Biblia para malaman mo kung ano talaga ang tama. Malaman mo kung ano yung nais ng Diyos. Sabi dito, by the renewal of your mind. Actually, present perfect po na lumalabas na paraging nangyayari yun. Ongoing pong action yun. Mabago ka patuloy ng iyong kaisipan at ma-feel ka ng salita ng Diyos. Isuko mo yung sarili mong prinsipyo. Bilang buod ng ating sermon, again, ang ating panalangin ay mabigyang pansin natin ng husto ang halaga ng mensahe sa atin sa umagang ito, which is the great reversal of situation in life after death awaits those who live for the pleasures of this world against the abiding truth of God's Word. Naghihintay po yan, yung great reversal na yan. Kung tayo ay hindi maniniguro sa buhay na ito, ayon sa salita ng Diyos. Tatlong bagay ang nagdulot nito sa teksto. Una, because of the wrong prediction. Second, of the wrong perception. And third, because of the wrong persuasion. Now, may nais po akong idagdag sa pagtatapos po natin. Alam po natin, or for some of you who knows, at least sa isang naging hari ng Judah, okay, si King Josiah, siya po ay naghari at gusto niyang ipaayos yung templo hanggang sa yung mga nag-aayos, yung mga parang naglilinis po doon, nakita yung Book of the Law. Parang hindi man nahukay, basta somewhere, at nabasa ng secretary at sinabi na ibigay mo ito kay Haring Josiah. At pinabasa ni King Josiah yung sinasabi doon, and this is the reaction of Josiah. 2 Kings 22 verses 11 to 13. When the king heard the words of the book of the law, he tore his clothes. That is a picture of repentance in their time. Actually, yung iba, yung face in the dust, parang ganyan. When the king heard the words of the book of the law, he tore his clothes. And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of Shaphan, and Akbor the son of Micaiah, and Shaphan the secretary, and Asaiah the king's servant, saying, yung mga officials niya, go inquire of the Lord for me and for the people, and for all Judah, concerning the words of this book that has been found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not obeyed the words of this book to do according to all that is written concerning us. Para pong na-realize niya, ito pala yung dapat gawin, pero ito yung nangyari throughout many generations. It's simply because of the ignorance of the Word of God, napahamak yung maraming tao sa pamamahala ng mga haring hindi nagbasa ng salita ng Diyos. They discovered, kaya pala tayo ginajudge ng Panginoon.
Kaya pala ganito ang nangyari sa mga nakaraang tao, nakalipas na buhay ng mga tao. Dahil hindi nila sinunod yung klarong sinabi dito. Pero ang maganda pong nangyari dito kay Josiah, nag-repent po siya. Inayos po niya yung bansang Judah, yung Judah, of course, 2 kingdoms in their time. Binalik po niya yung mga pag-sacrifice sa temple. They celebrated again the feast, remembering the goodness of God. Kaya nga po ito yung sinasabing unang reformation in their time. Nagkaroon ng reformasyon ang buong Juda nang maibalik muli sa sentro ng kanilang buhay ang salita ng Diyos. Nahukay kumbaga yung salita ng Diyos at namuhay sila ayon doon. Nagkaroon ng reformasyon pagbabago nung nilagay nila sa sentro ng kanilang buhay ang salita ng Diyos. Kaya ang tanong po, isang tanong lang natin dito. Gaano ka nagsisikap na mamuhay ayon sa salita ng Diyos? Huwag mong hayaan na buong buhay mo ay mamuhay ka sa maling akala. Sikapin mong basahin ang iyong Biblia araw-araw. Should have your own Bible. At basahin ito at iayos ang lahat sa katotohanan nito bilang disipulo ni Jesus. Dahil ang katotohanan din ay the great reversal of situation in life after death awaits those who live for the abiding truth of God's word against the pleasures of this world. Huwag po kayong malungkot kung kayo ay nagsisikap na mamuhay sa salita ng Diyos. Because in the end, it will reap a great blessing from God in the end. Kaya ito naman po yung another sabihin natin truth sa mga nagsisikap naman. Makakaasa tayo na hindi tayo bibiguin ng Diyos sa pamumuhay natin dito dahil pagdating sa dulo, tutuparin niya ang kanyang pangako. There's a great reversal in our situation right now as believers. Continue to abide in the Word of God. Continue to abide in Christ. Live faithfully in Him, ano man ang mangyari. Because there will be a great reversal in the end. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Sober warning. Cannot simply ignore. Truly, O Lord, your word is enough, sufficient, infallible, O Lord, authoritative, inerrant, O God, that we can bank our whole life into it. And we are rest assured sa mga pangako at mga bagay na nakasaad po dito, O Diyos. Tulungan niyo po kami kahit sa oras na ito na may suko ang aming mga sarili at tunay na magtiwala kay Jesucristo. Mamuhay para sa Kanya. Makita ang habag niyo, O Diyos, na hindi niyo rin kami pinabayaan dahil pinadala niyo ang inyong bugtong na anak para po sa amin na ang sinumang mananampalataya sa Kanya ay hindi na magdurusa, O Diyos. Hindi mamuhay sa inyo magpakailanman. May we all grow as a church also, O Lord, to be convicted always by your word, not to drift away from it, but to persevere in many ways or at all cost, O Lord, na maiayon ang aming buhay sa salita niyo. Maging sentro ng aming buhay ang inyong kalooban na naipahayag sa Biblia. At makita namin tunay ang kahalagahan ng lahat ng ito, lalong-lalo na sa dulo, O Diyos. Purihin ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.